Tinimbang ka, ngunit ngagba. Anong guni-guni na naman ba mga kababayan itong pinag-iisip ng ating presidente mga kababayan? Anya, gusto nila akong tanggalin. Tila napapraning na mga kababayan si BBM dito sa kanyang, ano nga ba yung sabi ni VP Sara Duterte sa kanya? Paranoia. Mga paranoid daw mga kababayan itong nasa Palasyo Malacanang ngayon, sabi ni VP Inday. Dahil lagi nilang iniisip mga kababayan na tatanggalin daw sila sa pwesto. Ikukudita daw sila mga kababayan, gayong sabi ni VP Sara. Sila naman ang source ng mga balitang iyan. Sila lang din ang may pakana. Mga insecure mga kababayan. Parang mayroon ng mga paranoia. At ngayon mga kababayan, pinagpipilitan pa rin ni BBM na gusto daw siyang tanggalin. Panoorin po natin. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na wala silang tinatago sa investigasyon tungkol sa mga anomalya sa flood control project. Walang tinatago tapos nililihis ang mga animal. Hanggang ngayon pa ba, Bongbong, mambubudol ka pa rin? Ang hinala ng Pangulo, may pwestang gusto raw siyang tanggalin sa pwesto. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Pangalanan mo, sino? Gamitin mo confidential fund at intelligence fund. Ni minsan mga kababayan na although tayo mga taga-suporta ni VP Sara Duterte na nanawagan tayo na Marcos resign. Pero nasa sa kanya pa rin yun mga kababayan, resign. Kung mayroon pang nagtangkang magtanggal sa kanya mga kababayan na supporter ni Sara Duterte o si VP Sara Duterte o kampo ng mga Duterte, matagal nang nangyari mga kababayan. Pero sa tingin natin, ayaw talaga ng mga Duterte mga kababayan na magkudita. Dahil unang-una, hindi sila hayok sa kapangyarihan mga kababayan. At pangalawa, madugo iyan. Pangatlo, magkakagulo sa bansang ito. Kaya nga masasabi natin mga kababayan guni-guni itong pinagsasabi ng ating Pangulo. Ang safest na lang natin na mga kababayan, pwedeng gawin, manawagan na mag-resign si BBM. Hanggang mabingi siya mga kababayan. Although, sabi ni VP Inday, that is a pointless call. Dahil hindi magre-resign ito mga kababayan dahil nasa DNA na ang pagiging Marcos. Ipipilit mga kababayan ang kanilang lahat ng kanilang makakaya. Mapatagal lang sila sa pwesto. Hindi na nakapagtataka kung madawit man si Pangulong Bongbong Marcos sa anomalya sa flood control project. Correct! Sinong may sabi niyan? Mismong si PBBM na ang nagsabi, ganyan naman daw sa politika. Parang inamin na rin. Ganyan naman daw din sa politika. Yung pagnanakaw? Ganyan? Klaruhin mo. Pero tiwala siyang hindi siya sasabit dito. Hindi sasabit dahil lahat ng mga nag-iimbestiga mga kababayan, hawak niya. Ang komisyon mga kababayan na na atasang mag-imbestiga, siya ang nagtalaga. Ang ombudsman mga kababayan na independent daw, di umano ha, independent. Siya rin ang nagtalaga. Pinilit mga kababayan na isingit si Boying Rimulya kahit pa'y mayroong mga kaso. Fast track, binend ang law. The opposition would love. Singot na naman. Grabe si BBM, no? Kapag nagsasalita mga kababayan, hindi talaga mawawala ang pagsingot. To bring me into this, to include me in all of this. Ikaw ang may... singot na naman. Kung nasabit ka man dyan, ikaw lang din ang may gawa. Lahat ito nangyayari sa panahon mo. Ikaw ang presidente, sino pa ba? Naghahanap ka ng sisi? Natulog ka na 3 taon. Kayon biglang nagising tapos biglang, ano na nangyari dito? Lord, that's politics. That is not that is not to do about corruption. Diyos ko Lord, ito mga isyong ito mga kababayan, politika lang. Harap-harapan na tayong ninanakawan, politika pa rin. Utak nito mga kababayan, no? Diyos ko Lord. Puro pambubudol mga kababayan. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Huwag niyong sabihin, isisi niyo naman sa mga Duterte yan. Kung gusto kang tanggalin matagal ka nang natanggal. Sige, kaya nila gagawin lahat yung mga gagawin nila. Minsan ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na aabot sa bakuran ng presidente ang investigasyon sa korupsyon. Talaga? Pero ng Pangulo, siya pumirma At unang-una mga kababayan, kahit wala pa yung mga JEN na yan, etong pamilya ni na Marcos mga kababayan is already shrouded with corruption issues. Kahit sa kanyang asawa, sa kanyang mga mga kababayan, kapamilya, kanyang mga cabinet secretaries. Yung smuggling mga kababayan hanggang ngayon walang nahuli. Diba? Kahit wala pa yung issue sa budget. Ngayon, sukdulan na mga kababayan. Wala naman silang tinatago. Kaya nga raw nandyan ang Independent Commission for na ikaw lang din ang nagtatag. Structure para mag-imbestiga batay sa ebidensya. Ungas!
I'm confident that Confident dahil ikaw ang nagtatag lahat ng mga yan, mga kababayan, under his command. Presidential Commission for Infrastructure, kuno. Diyos ko Lord. Executive order ha. Meaning, tinatag ng Pangulo. Huwag ka lang manloko, hoy. whatever mud might be slung at the administration. No need na tapunan kayo ng putik BBM. Kayo na mismo ang naliligo sa sarili niyong putik. That we will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any. Politically motivated? Sino bang nagnakaw? Sino bang mga kurakot? Aalma ang taong bayan, mga kababayan, sa kurakot ang nangyayari sa bansa. Tapos, politika lang yan lang ang kasagutan mo. Any validation in fact. Tiyempo ang mga pahayag ng Pangulo. Ikaw na nga ang nagtatag lang ICI na yan dahil sabi mo may corruption. Tapos kung ibang tao ang magsabi, mga kababayan, mayroong corruption, sasabihin niya, politika lang yan. Sa bagong survey ng Pulse Asia na nagsasabing halos lahat ng Pilipino o 97% naniniwalang talamak ang korupsyon sa pamahalaan. 2% lang ang hindi makapagsabi kung malawak nga ito o No comment, 2%. Tapos wala pa sa kalahating tao, mga kababayan, ang hindi naniniwala na walang korupsyon. 97% almost all naniniwala na malawakan ang korupsyon sa gobyerno. Tapos sasabihin mo pa rin nga na politika. hindi. Ungas. Sa parehong survey, lumalabas na halos 6 sa 10 Pilipino ang sang-ayon na parte ng politika ang korupsyon. 30% naman ang hindi sang-ayon dyan. So tatanggapin na lang, parte ng politika. Hindi, mga kababayan. Dapat maglagay tayo ng matinong leader talaga. Paman, karamihan Lesson learned ito sa mga Pilipino, no? Lesson learned. Ang napakalaking lesson dito, mga kababayan, sa pagbalik ng mga Marcos, ito mga nangyayari ngayon, mga kababayan. Huwag bigyan ng second chance ang mga hudas, mga kababayan, na karumal-dumal ang ginawa sa ating bansa. Kagaya ng mga Marcoses, mga kababayan. Huwag nang magpabudol. ang naniniwalang mapaparusahan ng mga opisyal na mapapatunayang maging mapanuri dito. Kaya kahit pa umugong ang banta ng kudeta, ngayong sunod-sunod ang protesta kontra korupsyon, tiwala ang Pangulo na solid ang suporta ng iba't ibang sektor sa kanyang administrasyon. Dahil hindi na nga anti-Marcos, mga kababayan, ang mga dilawan. Ang mga rallyista, sina Babalo Reyes. Yan ang korupsyon, bangag. Etong mga makakaliwa, na-corrupt na rin ang kanilang mga utak dahil ewan na natin kung anong pinakain nyo dyan. Imposible, mga kababayan, ha. Mga makakaliwa na dating, mga anti-Marcos nga yan, mga kababayan, di ba? Nag-organize yan sila dahil mga anti-Marcos. Nagsimula yan sa panahon ni Marcos Sr. Ngayon, mga kababayan, protect BBM. Hindi nila sigaw-sigaw, mga kababayan, na Marcos resign. Kabilang na rito ang militar, pero hindi raw ibig sabihin na kampante na siya. It is dangerous for someone in my position to be complacent, to say, Matagal ka ng complacent, huy. Bakit hindi mo na lang pagbutihin yung trabaho, BBM? Linisin mo. Grabe, puro depensa. Tapos, yung mga ginagawa, puro kabalastugan, mga kababayan. don't worry, everybody. Kung may reklamo, bukas naman kami. Sige, magreklamo kayo, sabihin. Dahil hindi kayo nakikinig in the first place. Tuloy-tuloy pa rin ang corruption, mga kababayan. Ang problema dito, mga kababayan, leadership. Dahil ito si BBM, sabi nga ni VP Sara, hindi marunong maging presidente, mga kababayan. Diba? Yung sa press ko ni VP Sara, hinahayaan lang daw niya, mga kababayan, ang kanyang mga tauhan. Kaya kanya-kanyang kababuyan, mga kababayan, ginagawa. Okay lang sana kung matitino, mga kababayan, may kanya-kanyang mga agenda. Sa cabinet meeting, sabi ni VP Inday, hindi daw nang tatanong, mga kababayan, kung anong update na dyan sa meeting, mga kababayan, parang, sige, wala. Parang usap-usap lang, party-party, inuman, then kainan, and then uwian. Wala talagang update, mga kababayan, na siya hands-on talaga. Dapat itong gawin mo, i-assert yung gusto mo. Wala. Pinapabayaan lang daw niya, mga kababayan. Sabi yan ni VP Sara, ha. Ganyan ka-complacent, ngag. If it's something that we have to attend to, we will. Giit naman ang palasyo ang Ito, mga kababayan, mangyayari ba ito kung hindi siya pabaya? Pwera na lang, mga kababayan, kung nakinabang din siya dahil ang sabi, ha, meron ding dinadalang mali-malitang basura doon sa Aguado na may daw, mga kababayan, ha, kolektor papuntang Malacanang, sabi ni Roque. importante ngayon ay gumugulong na ang investigasyon matapos Gumugulong, wala pa nakulong. 3 months. ang expose ng Pangulo. Credit is given the president. What is Ang kalbo,
Ito pang isang kalbo mga kababayan, oh. At this point to understand the wheels of justice are Kaya mo bang si BBM? Pabanguhin pa? Kumuha talaga sila ng PR man mga kababayan. Yung etong taga-promote, yan ang trabaho ng PR man para sa PCO secretary. Buka pa lang nito, Lord, bumantot na. Lalo ang presidente. now turning. As I said, marami nang nangyari at marami pang mangyayari. Nagbabalita mula Sabi ni Mike Abe, hoy, nakisabi si Mike Abe na unahin mo raw ang kurakutan sa PCO. Singag ba, Ako na lang ang mag-handshake sa sarili ko dahil wala nang gusto mag-handshake sa akin. sa frontline. Diyos ko, Lord, tingnan niyo mga kababayan, ako na lang ang mag-handshake sa sarili ko. Bukod sa sumbong sa Pangulo website, Sumbong kay Bongbong. may inilunsad na ring anti-corruption hotline at online portal ang Mayors for Good Governance. Ang Report Infra, simula ngayong araw, pwede nang i-report Pwede i-report namin si BBM. Diyos ko, mga Lord. posibleng ghost at substandard projects at Hello! Yan mga kababayan, isang kaululan niya, no? Hindi ba sila nagtatrabaho mga kababayan? Bibigyan pa nila ng trabaho ang mga Pilipino. Lahat naman yan mga kababayan mayroong record, mga proyekto. Bakit hindi gamitin ni BBM mga kababayan ang kanyang mga resources, intelligence fund, kahit pa yung regular na lang mga kababayan na kanyang ang mga ahensya sa gobyerno. Tingnan nyo isa-isa ang mga proyektong ito. Kung meron ba o wala. Para makita mo sa sarili mo. Gamitin mo confidential fund mo, bangag. Nakaya nga ni Lacson, di ba? Limited pa ang resources. Lacson na pasikat. Napuntahan nga mga kababayan, kaya selective lang si Lacson. Di ba napuntahan niya yung mga ghost projects daw ko, no? Yan mga kababayan, hindi na kailangan ng sumbong-sumbong. Although okay lang din yan, pero kung talagang seryoso siya, isa-isahin niya yan mga kababayan, Diyos ko Lord. Napakadali. Makita mo lang, mayroon ba project? Wala. The ghost, sino ang nito? DPWH dyan. Imbestigahan. And then, hindi na imbestigahan, automatic na dapat mga kababayan lahat ng mga pumirma doon. Siyempre, mayroon ng mga papers mga kababayan na, I certified na completed na. Paano naging complete ito? Nawala ni isang poste mga kababayan. Yung mga pumirma doon, dapat warrant of arrest agad mga kababayan ang dapat isilbi. overprice na mga kontrata. Layo nito na masugpo ang korupsyon sa pamamagitan ng pagbibigay Puro sumbong, walang nakulong. ng safe channel sa publiko, government employees, contractors at mga LGU para magbahagi ng impormasyon at ebidensya ng mga questionableng proyekto. Sa Wala ba kayong BBM? Kayo, paano na trabaho nyo? Trabaho nyo yan. Mag-aantay po sila ng sumbong mga kababayan. Oras na matanggap ang report, susuriin ito ng technical at legal team, katulong ng M4GG at ipapasa sa ICI na siyang magbe-verify ng impormasyon. ICI, no? Talagang i-sound like nila na ICC na to. Hindi lang sa umano'y kickback sa DPWH, kundi sa daw sa pagsisingit ng Intel Fund sa PNP. Si dating Bicol Party List Representative Zaldico. Ayan na naman. Zaldico na naman mga kababayan. Sa tingin nyo, si Zaldico lang ang nasa likod lahat ng yan mga kababayan. Sino bang mga best friend ni Zaldico? Tambaluslos mga kababayan, imposibleng hindi sabit yan. Lahat lang yan, si Zaldico lang. Tapos, walang ibang nakakaalam. Siya lang ang nakikinabang. Pati sa PNP mga kababayan, andun na ang kanyang kabalastugan din. Ang ating tagapagtanggol ng bayan, ininsertan ng Zaldico mga kababayan. Pati ang Department of Agriculture, alam din, grabe. Malawakan na talaga. Sa tingin nyo, kaya lang yan ni Zaldico na isang Bicol Party List na kongresista? Think about it. Yan ang revelasyon ng DILG sa pagharap sa budget hearing kanina. Magkano kaya ang budget insertion na ito? Alamin sa agenda report ni Dexter Ganibe na Abante. Magkano ang budget? Secretary John Vic Remulla na nagbalik ng kalahating bilyong piso ang PNP sa kaban ng... Kalahating bilyon? Grabe. Kalahating bilyon lang pala. Akala natin 500 billion. 500 million. Ilang maleta lang yan mga kababayan. 10 maleta lang yan. Di ba 46 yung tinanggap daw nila? Isang delivery lang. Bayan mula sa kanilang intelligence fund ngayong taon. Kasunod ito ng tanong... Grabe no?
500 million, tapos insertion. Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian kung bakit bumaba sa 806 million ang hiling ng PNP para sa Intel Fund sa 2026 ikumpara sa 2025 approved budget na 1.3 billion pesos. Paliwanag ni Remulla, nasa higit 800 million lang din ang Intel Fund ngayong taon ng PNP dahil sa ibinalik nilang 500 million pesos matapos malaman na kabilang ito sa kontrobersyal na budget insertions. Buti naman binalik tapos ewan na natin mga kababayan, baka pagbalik wala na din, kinain na rin ng buo mga kababayan. Bakit hindi na lang yan gamitin sa tama? Anyway mga kababayan, huwag kang magbalik ng pera sa gobyerno dahil hindi natin alam. Yung ibinalik mo doon, kinain lang din ng mga buhaya mga kababayan. Gamitin mo na lang yan para sa tao. Ang gobyerno mga kababayan, hindi dapat nagtitipid, hindi dapat nagsisave. Lahat yan para yan sa tao. Ibalik mo yan sa tao. Savings, kalokohan. Kagaya ng panahon ni Panot mga kababayan, proud na proud sila na marami daw silang savings. And then, kulang-kulang ang kanilang serbisyo sa bayan. Gamitin nyo na lang yan. Excess yun na pera kahit pang allowance na lang dyan sa mga pulis ninyo. 500 million that is additional to that was an insertion which we turned over to the office of the president. We didn't use that. Aroy. Binalik kay Bangag mga kababayan. Tinurn over sa office of the president. Delikado. Akala natin mga kababayan, binalik sa kaban ng bayan talaga. Kay BBM pala tinurn over. Ginamit nyo na lang sana yun sa trabaho. Sa pagpapaganda sa inyong serbisyo. Baka na water na yan mga kababayan. 500 million. So that is the grand total. But as according to we only followed what is according to the GA and not the NEP and not the GA. What does it put it? Para napunta na tuloy lahat kay BBM mga kababayan. Diyos ko. Sinadya niya ba yan? Ha? It was put additional was we found no use for it and we returned it to the office of the president. Dagdag Return pa doon sa sinasabing pamilyang kurakot mga kababayan. Ano ba yan? Diyos ko. Remulla nang malaman nila na ang nagsingit ng 500 million sa PNP Intel Fund. Paano kung kakampi lang? Eto mga kababayan ang iniisip ng tao, talagang kasabwat yan si na BBM mga kababayan. Parang sindikato ang galawan. Kasabwat si Tambalusdos dahil hindi lang kaya ng House Speaker yan mga kababayan ni Zaldico. Mayroon niyang basbas sa presidente. At ang iniisip ng marami mga kababayan, although hindi pa ito napatunayan, pero lahat nag-iisip na si BBM may kinalaman dyan. Paano kung drama lang yan nila? O i-insert ko ito, tapos kunwari nabuking doon. So ibabalik natin kay BBM ng buo. Napunta sa Office of the President, paano niya yan i-dispose? Siya na? Intelligence fund mga kababayan, hindi natin alam kung paano yan gagamitin dahil pwedeng walang resibo yan. So liquidated by Office of the President yan. Animal. Ay ang una ng pinangalanan. Ibigay nyo na lang doon sa sa mga tauhan nyo dyan sa PNP. Saan ba yan ibabalik? Ibabalik BBM din. Sa issue ng umano'y paglalabi sa DA na mabigyan ang kanyang kumpanya ng dagdag alokasyon para sa imported na isda. Yung nakong excess kaululan na 500 was actually unutilized, no? So yes, sir, we returned it because it was an insertion in the budget. And the insertion came from the person who requested 3,000 containers of fish. Animal, Happy pa sila ni return mga kababayan. Tapos kay BBM lang din. So, why will natawa pa, Andyan na yan sa inyo, Remulla. Why will they insert intelligence funds? It beats me, sir. We didn't ask for it, so I returned it. Police yung mga Sa hearing Ang tanong namin saan ba pupunta yung pera? Kay Ngagva? Office of the President ang kanya pinagbigyan mga kababayan. Ay nako. sa Senado sa budget ng Department of Agriculture, lumabas ang pangalan ni dating Congressman Zaldico na humiling umano ng pabor sa DA para sa fish importation. Akala natin noble intentions. Oo, totoo yun. 3,000 containers. Yes, Mr. Chair. God, Mr. Ito, Chair, best friend yan ni BBM mga kababayan. Isa ito sa kanilang plano mga kababayan na si Zaldico ang lahat ng magbubuhat ng sisi. Dahil kung ito nga, Department of Agriculture mga kababayan, kahit saang magpunta si BBM na bansa, kahit doon sa may snow mga kababayan, sumama-sama mga kababayan. Mag-aararo ka doon?
dyan sa yelo? Bakit lagi kang nakasama doon? Nandito ang mga magsasaka sa Pilipinas, tulungan mo. Animal ka. Nakapasok ko ba yung 3,000 containers o hindi na try? No. Hindi niya talaga bigay. But I have evidence to show that he requested for it because I have the text. Pangalawa, I have evidence to show that he did import a lot during the time of the Duterte administration. Ayan na naman mga kababayan, Duterte administration na naman. Huy, kayong mga ulol, alam nyo na pala, yan si Zaldico, yan ang gawain. Bakit nyo pinarmahan pa? Bakit nyo itinalaga pa ang sa appropriation? Pwede naman kayo kumalampag. At bakit talaga mga kababayan, pinirmahan ni BBM yung budget na 2025 JEA? Yan talaga mga kababayan, meaning, go ahead, corrupt. Pinayagan nga ang malawakang corruption mga kababayan. The 3 nominated companies, Mr. Chair. Tiniyak naman ni Senator Gatchalian sa DILG ang kanyang pagsuporta sa hiling na 806 million na Intel Fund ng PNP sa 2026. If there's one department that we want to support with intelligence fund, that's PNP. No, because you need that to gather intelligence, counterintelligence, and we want to make sure that you're equipped in terms of information. Tapos nang sumalang sa committee level ang 200... Sana yung 500 million mga kababayan, pinambili na lang yon ng mga gadgets para sa Intel mga kababayan. Like mga CCTV, system. Part yan ng intelligence mga kababayan eh. Kaysa naman ibinalik nila mga kababayan at ibinalik kay BBM. Ewan lang natin kung anong gagawin doon ni BBM mga kababayan. Siya na lang ang magdidispose. Kalokohan. Doon pa mga kababayan ang issue ay pamilya ng kawatan. Marcos mga kababayan. 10.1 billion pesos na panukalang budget ng PNP sa susunod na taon. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Abante, Liling. Matapos madiskubre ang umano'y Ghost Health Center sa Marikina City. Eto na. Ghost, pati health center mga kababayan, ghost. Tipolo naman nagtungo si Health Secretary Ted Herbosa ngayong araw. Hindi ghosted ang pasilidad doon, pero katakataka ngayong araw lang din daw nagbukas. Biglang nagbukas. Pierre Pastor. Mahigit isang taon nang nakatenga ang sinasabing Super Health Center na ito. Super Health Center, tapos kung kailan mga kababayan may inspection, saka palang nagbukas. San Jose, last year pa dapat. Sa report na natanggap ni Health Secretary Ted Herbosa, pero maganda ha, parang ospital na maliit mga kababayan. Operational ang pasilidad mula nang maitayo noong July 2024. Dahilan para inspeksyonin ito ng kalihim. Bakit ngayon ka lang nag-inspeksyon yan? Trabaho yan ng DOH. Nagpirma din ng ilang residente na ngayong araw lang daw nagbukas ang nasabing health facility. Ito mga kababayan natutulog mga kababayan for the past 3 years. Ngayon mga kababayan, yan ang kanilang mga drama kuno, inspection. Nag-inspection, bumungad sa kanilang mga kababayan na marami pala silang mga nakatenga, mga palyadong mga proyekto mga kababayan. Diyos ko, ngayon kayo na ang bida na supposedly mga kababayan, yan naman talaga ang kanilang mandato. Ang nasabing health facility. Andyan pa, ang daming kamera mga kababayan. Ng gwardiya, nagsasabing may mga paghahandang ginawa kagabi lamang. Yun ang report sa amin, sa central office. So, this was padlocked and not being used. Pero, nakita nyo, ginagamit naman. I'm happy, ginagamit siya. Happy? Sagot ng City Health Officer, may mga kulang pa raw kasi kaya naantala ang pagbubukas nito. Ansab din naman po namin pinaplano yung pag-transfer. Nantay lang din po namin siyempre yung ating mga na-order po na mga gamit, then yung mga staff din po natin. Nagagamit man na, hindi pa raw ito ibabawas sa 297 na pero may budget na. So, paano yung mga budget mga kababayan for the past year? Hindi pala nag-open. Sumasahod lang ang mga dyan. Mga employee ng walang nasisilbihang mga tao. Naitalang non-operational DOH facilities. Ito'y dahil wala pa ang laboratorio at iba pang gamit na kailangan para makonsidera ito bilang isang super health center. Matagal pa rin sa akin yun. I think we can improve our work for primary care facilities even faster. The moment i-turn over sa'yo, sana patakbuhin na. Diba that's a year? That's a year. If you see 30 patients a day. Anong ginawa mo for the last year? Past 1 year. Past 1 Ngayon, parang, siya pa ngayon ang bida mga kababayan. Kung hindi nag-ICI ngagba, hindi ka rin maglilibot dyan. Ilan libong pasyente na sana nakita natin if it was operational.
last. Ipinaliwanag din ni Secretary Herbosa ang taray, oh. Ganyan pa mga kababayan, no? na ang pagpapatayo ng Super Health Center na medium size ay gagastos ng 15 million pesos para sa construction ng building at 5 million pesos para sa equipment gaya ng x-ray machine. Kaya dapat meron ng ganitong pasilidad sa Concepcion 2, Marikina City na ipinakita namin sa inyo kahapon na ginastusan ng DOH ng 21 million pesos. Ginastusan na, ha? Ang pinabubulaanan ni Herbosa na hindi sinuportahan ng DOH ang Marikina LGU para sa kanilang Super Health Center. Yan, oh. Base pa sa isang dokumento, sinabi ng dating mayor ng Marikina, ang dami tinubuan na ng kahoy, mga kababayan. Kahoy talaga ang tumubo, ha? na magpapatapos ng naturang pasilidad. So hindi totoo yung hindi ko sila binigyan ng pondo. Sila po ang nag-certify na sabi nila, bakit hindi mo pinalo up? That certifies that yung city government na po ang magpopondo ng remaining budget. Yan, no? The city government has allotted the necessary funds for the completion and construction of the Dapat kasi mayroong follow up yan, Herbosa. Super Health Center. Bukas haharap ang DOH Secretary sa ICI bilang resource person para ipaliwanag ang flow ng pondo mula sa GAA hanggang sa paggamit nito o implementasyon sa mga proyekto ng mga ahensya. Para itong mga kababayan, no? Mga tauhan ni BBM, parang mga incompetent din, mga kababayan. Sa agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Hindi pinili ng scholar. Pagpapakitang tao lang, yan ang tingin ng mga dating miyembro ng Makabayan Bloc sa anunsyo ni PBBM na ila-livestream na ang BICAM proceedings sa 2026 budget. Pagkukunwari lang daw ang mga NFA rice, mga kababayan, ang taba na ni Arlene Brosas. Hindi na to sila kongresista, di ba? Sina Claire, si Claire. Yung pinsan ni Claire Castro. Si Francine Castro. Na mayroong transparency dahil hindi naman inalis ang pork barrel insertions. Bakit sila pa rin ang tinatanong ninyo, hinihinga ng opinion? Itong mga news media, mga kababayan, laging bida itong mga visit na itong mga backdoor negotiation. At sobrang unprogrammed appropriations. Tingin din nila mananatili ang pork allocations ng Pangulo at ng mga mambabatas kahit isa publiko pa ang buong proseso. Long overdue. Lame duck. Lame duck o lame pussy. Pussycat. Kuting. Lame kuting. Ituloy ng isang profesor ang planong pag-livestream ni PBBM sa BICAM hearings ng 2026 national budget. May nunal pa siya dito sa sa noo, mga kababayan, na napunta siya ng India. Nilagyan ng parang, di ba, red dot. Ngayon din daw natin malikod ang ilang mga kalyado sa administrasyon. Posibleng magpapakita raw ito na kontrolado pa niya ang gobyerno. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Mula sa pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects hanggang sa pag-aanunsyo na bubuksan na sa wakas ang bicameral conference proceedings para sa 2026 national budget, ang mga initiative na ito ng Pangulo parte ng isang mas malaking... Ay, naku talaga, Itong pagmumukha ni BBM, mga kababayan, parang nakakatawa na lang, mga kababayan. It's a clown. Kaya nga, hindi natin masisisi, mga kababayan, Sa lahat ng mga post, mga kababayan, nandun ang mukha ni BBM. Pinagtatawanan. Mas marami ang reaksyon, mga kababayan, na natawa. The mere na mga kababayan, kahit anong posisyon niya, mga kababayan, ganyan, mga itsura, grabe. Nakatawa lahat ng mga reaksyon, mga kababayan. Kung kailan naging presidente, tsaka pa naman naging komedyante. Political move, hindi lang para mabawi ang imahe ng kanyang administrasyon. Uy, wala na. The point of no return. No more saving sa imong imahe, BBM. Beyond repair. Sa kabila ng malawakang korupsyon, kundi ipakita sa oposisyon na hawak pa rin niya ang gobyerno. Lame duck ka na nga Hawak mo pa, pero tingnan mo. Habang papalapit ang 2028, mga kababayan, unti-unti na rin siyang lalayasan ng kanyang mga di umano'y makakampi. Ginamit ka lang This has something to do with political posturing. Oo. Na you're being there for... Si Tatay Digong nga, mga kababayan, di ba? Grabe, ang lakas ng suporta. Tapos, later on, tinaydor, di ba?
Sina Soto, sina Lacson, mga kababay, siniraan dyan sa Senado, mga kakampi niya sa Senado, nilaglag na siya mga kababayan, nagpasipsip na kay Bangag. Yan din ang mangyayari sa iyo, BBM. Ang tanong ko sa kanya, he has been there for 3 years, and yet, what took him so long? Parang bagong 2025 budget, nakailang pirma na siya ng national budget. So, yan ang sabi mga kababayan, ng gold rush. For the first half mga kababayan, doon ginawa ang kababalaghan, and then busog na, punong-puno na daw ang bulsa mga kababayan. The second half of his term, dyan na siya nagkukunwari na malinis. Dahil pagbaba niya mga kababayan, makakalimutan na yung ginawa niya ng first 3 years. Ay nako, ewan lang natin sa ganyang mga ugali mga kababayan na mga parang habitual na nila. Ewan lang natin na ngayong sa huling 3 years niya, kaya niyang baliktarin ang lahat, kalokohan. Sawang-sawa na ang taong bayan. Pero bakit ngayon lang? Nang matalo ang administration slate itong midterm election, inabangan ng political analyst ng Professor Dennis Coronacion kung paano ipapakita ni President Bongbong Marcos ang pagbawi niya. Matapos magsilipatan ng panig ang kanyang mga kaalyado, gaya ni na Senator Francis Cheese Escudero at mga Villar, lalong-lalo na sa gitna ng impeachment trial ng Vice Presidente. Nakakita raw ng tsansa ang Pangulo na balikan ang mga tumalikod sa kanya. So, nag-flex siya ng muscle. May muscle ba? Nakita niya that flex ng muscle! Still powerful. Iba ang power nitong BBM mga kababayan. Baga sa tao, kilikili power mga kababayan. Matapang lang ang amoy. Itong BBM mga kababayan, matapang lang sila sa kanilang mga kritiko. Samantalang itong talagang mga problema ng bayan, hindi nila nilalabanan mga kababayan talaga. Nakita niya yung consequence ng pawalan ng loyalty sa kanya. Ang announcement na buksan ng Bicam sa publiko. Good points para kay PBBM. Good points. Umalis ka dyan, good point ka. Ito daw kasi ang gusto talagang makita ng publiko, na umaaksyon ng gobyerno laban sa katiwalian. Pero hindi rin daw dapat malimutan ng Marcos Jr. administration na kung 2028 national elections ang pag-uusapan, walang mabangong politiko sa kanilang hanay. Wala talaga, lahat mabaho mga kababayan. Pati si Raffy Tulfo, wala na. Yung dating mga kababayan, si Sara at si Raffy Tulfo ang laging nag-head-on. Wala na. Pangatlo na lang. Si Lutang na lang mga kababayan ang talagang second, malayong second mga kababayan na pwedeng iharap kay Sara. Ito, matapos bumaba sa pwesto at tuluyang lumutang sa flood. Ito 3 years na nag-aksayan ng pera mga kababayan ng taong bayan. 0.1 ang inangat, 0.4 to 0.8. Zero pa rin mga kababayan, hindi man lang nakaisang puntos. Control anomaly ang pangalan ni presidential cousin and former House Speaker. Wala na silang kandidato talaga mga kababayan. Kaya etong si Bangag, hihilingin na lang niya mga kababayan na hindi siya bababa sa pwesto. Baka ang niya mga kababayan, failure of election. Meron tayong pwede nilang gawin na failure of election dahil siya pa rin ang magiging presidente niyan. Sa ngayon, wala pa rin daw siyang nakikitang pwedeng itapat kay VP Sara sa administrasyon na mabango ang reputasyon. Pero lahat mabaho. Ang talaga ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Yan. Aalisin nila si Sara. Pagkupo ni House Speaker Bogie D at pagpapalit liderato sa Senado. Parte umano ng plano ng administrasyon na bakuran ang Malacanang. Samantala, ang growing discontent ng publiko noong September 21 at ang usap-usapan ng isang military junta, warning na raw sa Pangulo na seryosohin ang lahat ng banta sa kanyang pwesto. Anya, history shows, kapag humantong sa junta ang galit ng mga tao, katapusan na raw ng isang Pangulo. Para sa agenda, Ivy Reyes. Ikaw nagsabi niya na, hindi kami. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post, comments below.